Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Magkikipagkita ka kay Nathan, Yaya Shoot? Ay, oo. Tumawag siya sa akin kagabi at sinabing gustong makipagkita sa akin. Saan daw kayo magkikita? Sinabi ko nga sa kanya na pumunta siya dito kaya lang medyo uminit ang ulo nang mabanggit kita sa kanya. Pero nasasabi ko nang makita ang anak ko, Yaya. Alam ko. Teka, ano kaya kung sumama ka na sa akin? Alam kong higit sa akin ay nananabik kang makita ang anak mo. Kaya sumama ka sa akin. Paano kung magagalit siyang muli? Hindi na siguro. Dahil matagal na rin nangyari yun . Alam kong nasaktan siyang labis sa ginawa mong paglilihim sa kanya. Kaya palagay ko, dapat mo munang ayusin muna ang tungkol sa inyong dalawa. Humingi ka ng tawad sa kanya sa ginawa mong paglilihim nang sa gayon ay muling manumbalik ang pagtitiwala niya sa iyo. Papa, good morning. Good morning. Ang aking congressman. Kumusta na ang congressman na anak ko? Okay lang naman po, Papa. Galing nga po ako sa bahay. Kaso, naririto raw kayo, sabi ng mga kasabay natin. May kailangan ka ba sa akin? Brando? Oo naman, Papa. Kailangan ko ang expertise ng inyong mga tauhan sa security agency. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko ng bodyguard at security agency sa negosyo ng kapatid ko. Bakit ba ako pupunta sa iba?
Meron naman tayo. Tama. At the best bodyguards ang ibibigay ko sa iyo, anak. Dahil ang katulad mong congressman, nararapat lamang na mayroong mga bodyguards. Dahil hindi natin alam, baka may lihim palang nagagalit sa iyo. Teka, ang mabuti pa umuwi muna tayo sa bahay. Magpapahanda ako ng ating mapagsasaluhan sa ating kusinera. At lahat ng paborito mong pagkain ay pagsasaluhan na paluluto natin sa kusinera. Tayong tatlo ng kapatid mo ang magsasalo-salo. Tricycle lang ang sinasakyan ni Yayos yun. Ibig sabihin, ay malapit lamang dito sa bahay ang tirahan ni Nathan. Oh, ang hirap naman ng ganito. Ako na tunay na ina, ang patago ng tago para lamang makita ang anak ko. Sa bagay, kasalanan ko naman naglahat. Kung sinunod ko lang sana ang babat mama ko, natanggapin ang pagbubuntis ko. Diyos sana, ay kasakasama ko ang anak ko at hindi siya nagagalit sa akin. Pero natuwag ako. Kung alam ko lamang na ganito ang kahihinatnan ng pagbibigay ko sa anak ko kasyon, maganda sana ang relasyon naming mag-ina ni Nathan. Ano naman ho ang pakiramdam ng isang congressman, kuya? Ang sarap sa pakiramdam, siyempre. Lahat ng tao nagbibigay galang sa akin. Walang may gustong magalit ako. Oh, mga anak. Halina kayo at nakahanda ng lamesa. Oh, tara na kuya. Kakain na raw tayo. Oo nga, tara na. Uy, ang sasarap ng ulam Lahat ito paborito ko Oo naman kuya. Ako yatang nagluto ng isa sa mga paborito mong ulam. Ano? Ikaw ang nagluto? Nako, makakain ko kaya? Naku, ang kuya naman. Biro lang, ito naman Kahit pa mapait ang lasa ni luto mo, kakainin ko yan. Dahil the best kang kapatid sa akin. Talaga, kuya? Oo naman. May kukumpara pa kita sa iba. Mag-isa ka lang namang kapatid ko, kaya sige na. Pagbigyan na. Papa, tingnan mo, niluloko na naman ako ni kuya. Natutuwa ako at muli tayong nabuo. Napakatagal na panahon na wala ka sa piling namin, Brando. Kaya't nagpapasalamat ako at naibalik mo sa dati. Naalala ko nga dati. Ang saya-saya nating tatlo tuwing naririto tayo sa hapagkainan. Anak, ano kaya kung umuwi ka na dito sa bahay para naman hindi ko laging nag-aalala sa'yo? Hayaan nyo. At magpapaalam mo sa boss ko. At kapag pumayag siya, uwi na ko rito. Boss? Sinong boss mo? Ikaw ang congressman Ikaw ang dapat na tinatawag na boss. Papa, ang ibig ko lang sabihin yung mga taong pinagkakautangan ko ng magandang loob sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Ikaw talaga, anak. Basta masasabi ko lamang sa iyo ay laging bukas ang bahay na ito para sa iyo.
Hindi nalalabad ni Yaya Shun na sinusundan ko ang sinasakyan niyang tricycle. Maganda pala ang lugar na ito. Subdivision din. Mabuti kung ganun para safe ang anak ko. Hayun. Bumaba na si Sean. Ihihinto ko na rin ang sasakyan para hindi nila mahalatang sinundan ko si Sean. Hindi abot ni Sean ang bayan. Nilabas ang cellphone. Siguro para tawagan si Nathan. Sana nga. Lumabas si Nathan para naman makita ko siya kahit saglit. Hayun. Mula sa bahay ay may lumabas na lalaki. Si Nathan ka. Nathan ko. Sa wakas, nakita rin kita. Hayun. Tulad ng dati niyang ginagaw kay Sean. Hinahagkan ito sa noo tuwing dumarating mula sa labas. At bago umalis ng bahay, nakakaingit naman si Sean. Pero hindi ko masisisi si Sean. Dahil ako mismo ang nagbigay kay Nathan sa kanya. Hindi ako pwedeng magalit kay Sean. Dahil kinukup niya si Nathan. Inako niya ang responsibilidad na dapat sana ay ako. Siya ang nagbigay ng pagmamahal ng isang ina kay Nathan. Nang mga panahong yun, ipinagdamot ko kay Nathan. Kung may babalik ko lang sana ang kahapon. Kung may babalik ko lang sana. At nakaraan ay hindi ko ipamibigay si Nathan. Hindi ko siya ipapamigay. Anak ko, patawarin mo ako sa hindi ko kaagad pagtatapat sa iyo ng katotohanan. Inang, ano ho ba kayo? Drama nga noon, drama pa rin hanggang ngayon. Mabuti pa, pumasok na ho tayo sa loob. Anak, napatawad mo na nga ba ako? Siyempre naman po, kung tutusin nga, dapat din akong humingi ng kapatawaran sa inyo. Ha? Kasi, nagalit ako kaagad sa inyo. Lumayo ako kaagad sa inyo. Kung tutusin, dapat ay pinakinggan ko pa sana kayo. Naku anak, ang mabuti pa, doon na lamang tayo sa loob ng bahay mo para makapag-usap tayong mabuti. Teka, buhatin mo nga ang mga ito. Ang dami-dami nyo palang dala. Ano ho bang mga ito? Mga gulay at isda, anak. Namalingki ako at naggrocery ako bago ako pumunta para hindi ka na mamamalingki pa. Anong sinabi mo, Cardo? Aalis ka dito at uuwi ka sa bahay ninyo? Oo, madam. Kung hindi ako papayag. At bakit naman ho kayo hindi papayag? Dahil ayoko. At kailan ho kayo nagkaroon ng karapatan sa buhay ko na panghimasukan ng desisyon ko, Mamalita? Buhay ko ito. Buhay mo? Bakit? Sino ba ang gumawa sa'yo bilang Congressman Brando Sanchez? Hindi ba nako? Kinikilala kong pagtulong niyo sa akin, madam. Pero huwag mo naman isumbat sa akin kung sino ako ngayon. Dahil kung mayroon man kayong ginawa, yung katiting lamang yon kung ikukumpara sa ginawa ni Sir Martin. At nasaan ang Sir Martin mo na sinasabi mo? Hayon sa kanyang silid. Hanggang ngayon, kumatos pa rin. At anong gagawin ko rito? Isa na akong congressman ngayon, madam. Pwede naman ninyong iutos sa iba
nating mga tauhan ang panlulob sa mga bangko. Ako pa rin ang magpapatakbo ng organisasyon. At ang kaibang nga lamang, hindi na ako uuwi dito. Huwag matigas ang ulo mo! Bahay namin ang uwihan ko, madam. Papa ko at kapatid ko ang kasama ko sa bahay na yun. Hindi na ako papayag! At bakit? Personal kong buhay ito, Labas ito sa trabaho ko. Kaya't hindi niyo ako mapipigilan. Sinusubukan mo ba ako, ha? Sinusubukan mo ako? Sige, subukan mo akong suwayin at babagsak ka. Babalik ka sa walang kwenta mong buhay. Nagpapasalamat ako, anak, at binigyan mo ako ulit ng pagkakataong maging ina sa'yo. Kahit hindi talaga ako ang iyong ina. At nangangako ako na ikukwento ko sa'yo ang lahat-lahat ng nangyari kung bakit ka naging anak ko. Inang, hindi man tayo magkadugo, pero para sa akin, kayo ang aking ina. At kikilala ng ina habang buhay. Netan. Ayoko nang alamin pa kung sino ang tunay kong ina. Eh, Kung paano at ano ang nangyari. At kung bakit ako napunta sa inyo. Dahil para sa akin, burado na sa puso ko ang sandaling dinala ako sa sinapupunan ng isang babaeng walang kwenta. anak, Pinamumuhian ko ang babaeng nagsilang sa akin sa mundong ito. anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ina mo pa rin ang babaeng nagbigay buhay sa'yo. Dahil kung wala siya, kung wala ang mga magulang mo, ay wala ka rin sa mundong ito. Ikinalulungkot ko, hoy, Inang. Pero ayoko nang pag-usapan pa ang bagay na yan. Sige. Teka, nasaan ba ang kusina nitong bahay mo? At ipagluluto kita ng paborito mong pagkain. Hindi na bumalik si Kuya, Papa? Ayan mo na. Ang importante muli tayong dinalaw ng kuya mo. At teka, hindi ko nga pala makakausap. O hindi ko pa nakausap si Colonel Andromeda. Kaya ikaw na lang ang magsabi sa kanya na bigyan ng kuya mo ng bodyguards. Piliin mo kamo yung pinakamagaling na bodyguards natin para gawing bodyguard ng kuya mo. Opo, Papa. Mabuti nga sa akin kinuha ng bodyguard ng kuya mo. Kahit papalo ay magkakaroon tayo ng balita sa kanya lagi. Opo. Ay, siya nga po pala, Papa. Hmm. Ibig ninyong sabihin ay babalik ka agad ang kuya? Oo naman. Siya nga pala, sabihin mo sa bodyguard na ibibigay natin sa kuya mo na lagi na lamang akong i-update sa nangyayari sa kuya mo. Opo, Papa. Okay lang na hindi dito nakatira ang kuya mo dahil sa pamamagitan ng bodyguard na i-hire ng kuya mo ay magkakaroon naman tayo ng impormasyon tungkol sa kanya. Oh, anak, gabing-gabi na. Naririto ka pa rin sa balkonahin ng bahay mo. O, Inang, gising pa pala kayo. Kala ko natutulog na kayo. Nakatulog na nga ako eh. Nagising lamang ako dahil nagbanyo ako. Teka, ang mabuti pa matulog ka na. Teka nga muna, may problema ka ba? At siya nga pala,
Hindi na ba kayo nagkabalikan ni Mabel? Wala na ho akong balita sa kanya, Inang. Ganon ba? O siya, pumasok ka na sa kwarto mo kung ganon at nang makatulog ka na. May trabaho ka pa yata bukas eh. Inang, Oh, bakit? dapat ko bang sabihin sa ama ang maling ginagawa ng anak? Ano ba namang tanong yan, anak? Siyempre naman. Dapat mong sabihin para madisiplina ng ama ang anak. Paano kung malaki na ang anak? Anak, malaki man o matanda na ang anak, mananatili itong anak sa mata ng magulang. Hindi balakid ang edad ng anak sa pagmamahal ng magulang. Dahil mananatili itong baby sa puso ng magulang sa kanyang anak. Kaya't huwag kang magdalawang isip na sabihin sa magulang ang maling ginagawa ng anak para mapangaralan nila ito. Teka nga muna. Yan ba ang gumugulo sa isipan mo, ha? Hindi ko kasi alam ang gagawin ko, Inang. Anak, pulis ka. Naniniwala ako na alam mo ang gagawin mo. Nga lang napapagitnaan ka ng magulang at anak. Yun na nga ho eh. Anak, mahirap nga ang mamagitan kung ang gusot ay ang magkakapamilya. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kung ano ang tama, yun ang gawin mo. Panigan mo kung ano ang tama at hindi ka magkakamali ng desisyon. Teka nga muna. Naipit ka ba sa problemang pampamilya? Kung problemang pampamilya yan, ay gumit na ka. Hindi porke kaibigan mo ang anak, papanigan mo na ang anak. At hindi porke kalaban mo ang ama, kakalabanin mo rin siya. Kailangan gumit na ka, anak. Dahil problemang pampamilya yan. Inang, hindi simpleng problemang pampamilya ito. Dahil sangkot ang taong bayan. Hello, Ma'am Althea. Good morning. Oh, Ate Mabel, ang aga mo. Siyempre naman, salary day yata ngayon. Joke. Oo nga pala, no. Akin na pala. Siya nga pala, may pupuntahan ako Pakisabi kay Colonel Andromeda, natawagan ako pagdating niya. Okay. Teka, saan ka ba pupunta? May date ka, no? Kasi bihis na bihis ka. Huwag mong ipagkaila. Wala. Dumating kasi yung kaklase ko nung high school at nag-imbita. Sasama sana kita kaso may trabaho ka. Okay lang. Ipagbalot mo na lang ako. Ganon? Ay, magagalit niyan si Sharon Cunita Look ka. O, paano? Ikaw nang bahala dito at ako'y aalis na. Okay. Ingat ka. Ang sabihin mo, ingat sila sa akin dahil matitikman nila ang sipa ng kabayo. Oo na. Basta, mag-ingat ka, friend. Kahit papaano, nabawasan ng trabaho ko. Makakahinga na ako. Unti-unti kong nababayaran ang pagkasangla ng bahay namin. Kumusta na kayo? Kumusta na ang negosyo ng kapatid ko? Ay, Congressman, kayo pala. Good morning po. Okay lang naman po ang negosyo ng inyong kapatid. Ha? Congressman? Oo. Tama bang narinig ko? Tinawag na congressman ang dumating. Nasaan ba si Ortega? Good morning po, sir. Oh, hi, Miss Beautiful. Good morning. Ikaw bang sekretary dito? Oo po. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, sir? Sir, sir lang bang itatawag mo sa akin? Hindi mo ba ako kilala kung sino ang kaharap mo, Miss Beautiful? Nasaan ba si Althea? Althea! Althea!
Ano ang mangyayari ngayong nagkita sina Brando at Mabel? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Batas sa aking kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.